nagpapahayag ang kinatawang ito ng lubos na pagkadismaya na hindi pa rin nagbabago ang Vice Presidente sa labas, no, sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no, at handang humarap sa proper venue. Sa kaso po ng budget proposal for 2026, wala pong ibang proper venue kung hindi ang committee ito. The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya no, doon sa naging developments nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Mr. Chair, una po, with due respect to my fellow member of the minority, hindi po buong minorya ang sumasang-ayon dun sa pag-extend ng parliamentary courtesy, whether sa Office of the President or sa Office of the Vice President. During the hearing of briefing for the budget of the Office of the President, inilinaw po natin yon, di ba? Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo, o dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno, kasama ang presidente at ang vice presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. So yun po yung unang punto. Pangalawang punto, nais ko lang pong magpahayag ng lubos na pagkadismaya pa rin. No? Kaya naman po nagkaroon tayo ng pag-defer dito dahil sa paabot o sa sulat mismo ng Office of the Vice President na direktor pa nga ang nakapirma na ang dadalo dito, hindi na nga yung Vice President. No? Pero ang minimum natin for Office of the President and Office of the Vice President, yung Chief of Staff. Di ba? So in the case of the President, yung ang nandito ay ang Executive Secretary. So in the past, no, ang nagpunta rito, yung mga Chief of Staff, kung hindi pwede yung Vice President mismo. Pero sa sulat nila, ano po ba, ASEC po ba ang papupuntahin? An ASEC for budget. So again, sabi ko nga, nagpapahayag ang kinatawang ito ng lubos na pagkadismaya na hindi pa rin nagbabago ang Vice Presidente sa labas, no, sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no, at handang humarap sa proper venue. Sa kaso po ng budget proposal for 2026, wala pong ibang proper venue kung hindi ang committee ito. No, kaya again, lubos na pagkadismaya at sinabi ng ating Vice Chair na magpapakita raw ang Vice Presidente mismo sa Tuesday na, well, para sa akin, to see is to believe. No? So, hintayin natin yan. Mr. Chair. Maraming salamat. Noted yung mga manifestation mo, Congressman Tinio. Mr. Chair, Yes? when I said the minority, what I mean is the majority of the minority. Okay. We respect the fact that kahit sa Duly gubat, noted. we respect the fact na kahit sa gubat, may gwapo. Duly noted Thank you. po. Duly Mr. noted. Chair, just last manifestation from the independent, not Pagbigyan natin ng- majority, not Pagbigyan minority. natin ng senior citizen from Mindanao. From the independent, Mr. Chair, I would just like to make a manifestation. You know, just to explain the rationale why we do give this parliamentary courtesy to a co-equal branch of the government. You know, I was already a congressman when VP Noli De Castro was vice president. I was the chairman of appropriations when VP Binay was the vice president. I was also chairman of the appropriations when VP Leni Robredo was vice president. Now, I am here also as a congressman when the VP is Sara Duterte. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the vice president, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary courtesy or parliamentary privilege
there were occasions in the past when the former vice presidents would say, thank you for giving me this parliamentary courtesy, but I will accept questions and I will answer the questions. Yun yung mga nangyari kaya nagkakaroon ng mga questions nung araw. This is just to share my experience, especially for the new fights, new congressmen who is just about to grasp what parliamentary courtesy is all about. There is no Chair? substitute for experience from the elderly. Mr. Chair. Mr. Chair, a short manifestation as well. Yes, please, kung go maaari. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Galing naman to sa Gen Z ng Kongreso. And siguro with all due respect as well to my colleagues no, in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher office ang President or Vice President. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. No? Tayo ay binigyan ng mandato to represent yung mga concerns nila ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang pagtingin natin, no, we are living in exceptional times. And exceptional times, no, call for exceptional measures. Ibig sabihin po nito, sa oras na ito na tinatanong ng taong bayan kung paano ba talaga ginagamit yung budget ng gobyerno para dapat sa paghatid ng mga serbisyo, pero lumalabas ngayon na sa iilan lang nabubulsa ito, dapat mas proactive po tayo sa pagbusisi ng iba't ibang aspeto ng budget. Na wala pong takas sa mata ng mga representante na hinalal para gawin po ang mga trabaho na ito. So similarly po, Mr. Chair, nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya no, doon sa naging development nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, may sagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan Duly nag-reflect noted. ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Pagka sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of the new congressman, yung OVP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered port door at saka yung runway. So I'm a witness to that dahil doon pinadala yun.